Sa kabila ng panukala ng PhilHealth na pagtaas sa contribution rate sa mga miyembro nito sa umpisa ng taon, isang mambabatas ang nagsusulong ngayon ng pagkakaroon ng panibagong 30% increase sa mga saklaw ng benepisyo ng nasabing healthcare provider. Alamin ang buong detalye kay Mia Layagin. Panibagong 30% pagtaas sa benefit packages at coverage ng PhilHealth ang isinusulong ngayon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa layunin na mabawasan pa ang out-of-the-pocket expenses ng mga Pilipino sa tuwing sila ay magkakasakit. Sa ilalim ng House Resolution No. 1900 na ipinasa ni Lee sa House of Representatives, panawagan ng mambabatas na muling mataasan ng PhilHealth ang mga saklaw ng mga benepisyo at makapaghain ng mga bagong benefit packages para sa kanilang mga miyembro. Ang paghahain na ito ng resolusyon ay kasunod din ng naiulat na halos 70 bilyong excess na pondo ng ahensya na natutulog lamang o hindi nagagamit. Ani ng mambabatas, sa pamamagitan ng panukalang 30% increase, magagawang ma-maximize ng PhilHealth ang pondong mayroon sa ahensya para sa mas maraming benepisyo at programa nang hindi na kailangan pang taasan ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Sa ilalim ng naturang resolusyon, nais nili na maisama sa mga packages ng PhilHealth ang vital diagnostic test at iba pang kailangang laboratory exams bilang outpatient services ng ahensya. Matatandaan na sa umpisa ng taon, isinulong ng PhilHealth ang pagtataas ng contribution rate sa mga miyembro nito para mapalawak pa ang mga benepisyo kung saan mas mararamdaman daw ng mga miyembro ang mas mababa o halos wala ng bayarin sa ospital o sa kanilang pagpapagamot. Nakapagpatupad na rin daw ng 30% increase ang PhilHealth sa mga case rate packages nitong Pebrero. Samantala, ganito rin ang pananaw ni Finance Secretary Ralph Recto pagdating sa mga excess funds ng PhilHealth at sa halaga ng contribution rate ng mga miyembro nito. Payag ba akong bawasan yan? Ang unang sagot ko dyan, I would prefer na ang purpose niyan ay makatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung out-of-pocket expenses ng mga nagkakasakit. So as much as possible, I would prefer better benefit packages. Paliwanag niya na sa PhilHealth pa rin ang desisyon sa kung paano gagamitin ang pondo at ang desisyon kung tatapyasan ba ang halaga ng kontribusyon ng mga miyembro. Payag din naman ako na paubaya ako sa board ng PhilHealth o ng management kung sa tingin nila sobra-sobra at hindi nila kayang gastusin. Dagdag ng kalihim, anumang magiging pagbabago sa PhilHealth ay mas mainam ng maisagawa sa ilalim ng batas para magkaroon talaga ito ng merito at legalidad. Laging mas safe kung batas ang gagawa. There is a law in the Universal Healthcare Law, pwedeng bawasan supposed to be yung rates, pero hindi maliwanag kung paano. So mas mabuti na kung ang Kongreso, kung sa tingin nila sobra-sobra. As it appears today, kasi nga sabi ko, yung hindi pa kaya ng PhilHealth na ma-improve lahat ng serbisyo, they are improving. 30% of all the benefit case rates itataas daw. Then, nabanggit na ng Pangulo kung ano yung mga dapat itaas, di ba? No, SONA. So, ipatutupad yun. No? Okay. Pero kung sobra-sobra pa rin ang pera nila, baka pwede na nga, at hindi nila kaya itaas pa yung iba, kung hindi, mawawaltas yung pera, halimbawa, di bawasan mo na lang yung rate. Diba? That's how I look at it. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.